Congratulations na naman mga kababayan kasi natapos na naman ng isang midterm election sa ating kasaysayan. Ngayong nakaboto na tayo, ano naman ang susunod na aabangan natin dun sa mga kandidato na lukluk natin sa pwesto at saka ano ba ang aasahan natin sa kanila ngayon? Sana gawin naman nila yung trabaho nila, gumawa sila ng makabuluhang batas, at saka siyempre kung may kailangan panagutin, gawan nila ng paraan. Lalo na kapag ito ay may kinalaman sa katiwalian, sa gobyerno, gumawa sila ng aksyon. Ilan lamang ito sa mga inaasahan ng bawat isa sa atin sa mga mananalong kandidato at sa mga nakaupo pa, lalo na sa darating na panibagong kongreso. At saka siyempre, ito ay pangalawang bahagi na ng pangkasalukuyang administrasyon. Ano man na magiging resulta ng bilangan sa halalang ito, may kinalaman dito kung ano yung mga pangyayari na bumalot dito at siyempre, papaano ngayon tutugunan ng administrasyon ang mga magiging suliranin sa kanilang ikalawang bahagi ng panunungkulan. Kung oobserbahan kasi natin ang pattern lalo na pagkatapos ng midterm elections dito sa Pilipinas, yung taon, lalo na yung kung kailan nagkaroon ng midterm election at yung susunod na taon dito, medyo tahimik yan pagdating sa politika. Ibig sabihin, hindi masyado ang bangayan. Kumbaga tama lang, merong konti pero hindi ganun kadumi, 'di ba? Pero pagdating ng yung taon bago yung susunod na halalan, ayan, mag-uumpisa na naman sila magbangayan, magbatuhan ng putik, lalo na yung hanapan ng butas, lalo na sa administrasyon at sa oposisyon, no? Kaya yun yung obserbahan natin at palagay ko naman pamilyar na ang karamihan sa atin sa ganitong senaryo, lalo na kapag papalapit na naman ang halalan sa pagkapangulo. Lagi natin tatandaan na malalaman lang natin kung matutupad ng ating mga binoto ang kanilang mga pangako, no, pagdating sa punto na sila ay uupo na sa kanilang mga posisyon upang maglingkod. Ang pagboto ay isang napakahalagang bahagi ng ating demokrasya. Kaya mahalaga lamang na ito ay gawin ng mabuti at piliin ang mga nararapat na kandidato. At kaakibat nito ay matuto rin tayo na kilalanin ang mga binoto ng ating kapwa, sang-ayon man tayo sa kanila o hindi. Walang gobyernong perpekto. Ngunit napakahalaga rin nating isipin na sila dapat ay mapaglingkuran ng tao ng maayos at pangalagaan ang katarungang panlipunan. Yun lamang po, maraming salamat at mabuhay tayong lahat.